Doble ang dagok na kinakaharap ngayon ng maraming pampasaherong driver. Bukod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, problema rin umano nila ang kakulangan ng pasahero at ang umano'y pagtaboy ng ilang traffic enforcer sa kanilang mga hintuan. Interview lang regarding dito sa diesel na pagtaas. Wala na nga kami kinikita sa diesel eh. Oo. Eh, susunod maglalakad tayo pasahero. Oo. So, malaking pahirap ang pagtaas ng diesel sa inyo. Oo naman. Di ba huli pa ng huli yung mga munisipyo? Di ba naman kung saan nilalagay nila yung pasahero? Pinatambay nila. Kaya, ay ba yung pinatambay nila yung mga pasahero? Ayon sa ilang driver ng jeep at UB Express, ramdam na ramdam nila ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Anila, halos kalahati na ng kanilang kinikita ay napupunta lamang sa panggas o diesel. Sir, kamusta? Kumita ba kayo ngayon? Hindi pa nabibilang eh. Ha? Hindi pa nabibilang. Oh, pero bumiyahe kayo. Ah. Kamusta naman po yung biyahe ninyo? Ay, okay naman. Kahit mataas ang diesel, okay lang. Ay, yun nga lang. Oo. Yan ang hindi okay. Bakit to? Ngayon lang ako nagkarga ng pan eh. Ngayon lang ako pumiyahe ulit eh. Ngayon lang po biyahe. Pero nung huling biyahe nyo, magkano ang diesel? Doon ang pan, 40 plus lang. Ay, ngayon? Ngayon, 75 na. 75 na. Ito, boundary ko, 1,000. Ako, magkano ano ito? Asunod lang. Magkano na yung uwi nyo ngayon? Ewan ko, hindi ko pa nabibilang. Oo. Pero sa tingin mo, sir, anong masasabi mo sa inaharap natin ngayon? Sapat ba yung kinikita nyo bilang driver kung nagpaparal kayo? Wala na eh. Baka hindi na makabili ng pagkain pagkuhan. Ito, kinikita ko lang yun. Yung, magkakarga na naman ako mamaya. Isang ikot ko, 700. Kubaw, Patis. San Mateo. Punuan naman yan, no? Minsan hindi sir eh. Kasi sabi ko nga, ngayon lang ito nangyari. Minsan kinakapos kami sa boundary. Kay boss, nakikiusap kami, boss, baka pwede bawasan natin ang boundary. Sabi nga, hintay lang kasi magkano. Dagdag pa nila, mas lumalala ang sitwasyon dahil kakaunti na rin umano ang kanilang nasasakay na pasahero. Sa halip ng kumita ng sapat para sa kanilang pamilya, minsan ay kulang pa raw ang kinikita para sa boundary at pang-araw-araw na gastusin. Boss, mahal ang diesel? Pahirapan yung biyahe ngayon. Oo. Ano ba ang rota nyo ngayon? Kubaw to San Mateo po. Pagka bumiyahe kayo ng mga alas 5 ng umaga, ganitong oras, magkano na expected nyo Kita. Dati nung di mataas yung diesel, kumikita ako ng 1.5, 1.7. Labas na yon. Labas na lahat to, boundary diesel. Labas na yun. Pero Minsan ngayon, tumataas pa. pero ngayon, Ngayon wala. Para mahirapan yung minsan nasa-short pa kami ngayon. Sa boundary. Wala pa akong kasama yan ha. Wala pa akong doktor. Ito, wala rin to. Susunod na nga lang kami para kahit pa paano, matira lang sa amin eh. Kaya naman, nanawagan ng ilang transport group sa pamahalaan ng LTFRB at DOTR na pag-aralan ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng krudo, kabilang ang posibilidad ng fuel subsidy at malinaw na sistema ng loading at unloading areas upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng mga driver at enforcer. Sa ngayon, umaasa ang mga driver at transport group na maririnig ang kanilang hinaing upang kahit papaano ang kanilang araw-araw na pakikipagsapalaran sa lansangan. Ang pangamba namin dito sa halin namin transportasyon. Pag ito, nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng diesel, umabot hanggang 100, malamang ihinto na rin kami sa biyahe. Kawawa na kami rito. Kawawa na rin ang ating mga driver dito. Talagang ayan ang pagkakataon na wala nang babiyahe sa ganyang kalagayan namin. Gusto po nga namin, sana po kung may pagkakataon kami na makausap natin ang mahal nating Pangulo na si BBM, ito siguro yung pagkakataon na kung sakasakali na makausap na tulungan kami yung Pangulong BBM. Alam ko naman na malaki ang kakayahan niya at umaasa kami na hindi niyo kami pababayaan bilang sahanay ng transportasyon. Para sa Road News,
Buboy Patriarca, nag-uulat. Sa taas ng diesel, ala pa. Puro na lang diesel ang iniikutan namin. Ay, tataas pa, oh. Wala na. Hindi na tayo bibiyahin yan. Oo. Magka-construction na lang pagka ganyan. Ganon. Hindi na muna kayo pabiyahe. O, hintay ko muna bumaba yung diesel. Wala mangyayari. Oo. Eh, paano po pang araw-araw nyo? Magkukonstruction na lang ako. Construction ka na lang. Sigurado pa, walang diesel. Para sa Road News, Buboy Patriarca, nag-uulat.